Nabuhay muli ako. Bumalik pa ako sa araw ng engagement namin ni Christopher Foster. Sa nakaraang buhay ko, niloko mo ako. Hindi lang ninakaw ang mana na iniwan sa akin ng nanay ko, pinatay mo pa ako. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong magbabayad ka nito ng dugo. Julia, ang pakikipag-isang dibdib kay Christopher ay pansamantalang taktika lang. Sa puso ko, ikaw pa rin ang magiging asawa ko. Ang nararamdaman ko para sa iyo ay tulad nitong kwintas na brilyante na ito, dalisay, matibay at walang hanggan. Gago, ang galing niyang umarte. May, tama lang kayong dalawa. Kukuha muna ako ng tubo. Jason, hindi ba ito ang luha ng mga bituin? Napakamahal siguro nito. Basura lang siya mula sa ampunan. Isang peke ang sapat na para lokohin siya. Julia, kahit gaano pa ito kamahal, basta't ipinapakita nito kung gaano kita kamahal. Sulit ito. Narinig kong walang katulad ang gawa ng luha ng mga bituin. Ginagamit nito ang pinakamataas na kalidad na tanikalang haluang metal, kaya napakatibay nito. Kahit anong hilahin mo, hindi ito mapuputol. Julia, tigil, anong ginagawa mo, Julia? Julia Harper, hindi mo ba talaga naisip na gusto kita talaga, ano? Julia, tigilan mo na yan, Julia! Peke ang engagement namin ni Julia. Ano naman ang gusto niyang makuha sa akin ngayon? Mukhang ang katapatan mo parang isang murang peke ay kasing babasag din. Christopher, ang boring naman ng engagement party na ito. Uwi na tayo. Jason, ayos ka lang ba? Tawagan si Mr. Harper. Sabihin mo sa kanya na kakaiba ang kilos ni Julia. Gumagawa ng eksena kasama ang ex mo sa engagement party natin. Sa tingin mo ba hindi ako nakikita? Christopher, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Jason, siya... Julia, itigil mo ang kaawa-awang pagpapanggap. Nung lumalaki sa ampunan, dapat alam mo! Ang mangyayari kapag tinalikuran mo ako? Palagi kong inisip na siya ay isang hindi maabot na halimaw. Hindi ko inakala na siya ay handang mamatay para sa akin. Julia, dahil ba sa pagkakasala kaya ganyan ka ka-forward? Julia, hindi ka ba makapagpakabait? Christopher, ako... Mula ngayon, dito ka natitira. Sandali. Ngayon ang araw ng engagement natin. Wala ka bang puso? Naiiwan ang iyong fiancé na mag-isa matulog? Julia, huwag mong kalimutan, noong huling ininom mo ako, ninakaw mo ang bidding proposal ng East Side Project mula sa akin. Pinayaman mo ang iyong ama. Ngayon, ano ang gusto mong nakawin sa akin? Christopher, hayaan mo akong magpaliwanag. Sayang sa oras. Christopher, sobrang nasaktan kita noon. Kaya hindi mo ako pinagkakatiwalaan ngayon. Karapat-dapat ako nito. Julia, sa lahat ng mga taon, palagi kitang minahal. Sana hindi mo na ako muli biguin. Julia? Julia, nawawala ka na ba sa isip mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin?
Nanalo ako sa pustahan. Alam kong darating ka. Anong ginagawa mo? Nasisiyahan ako sa gabi ng aming kasal. Huwag mong pagsisihan ito. Huwag kang magkunwaring tulog. Julia, ang galing mo nang magpanggap. Kasintahan, nasatisfy ka ba kagabi? Ginamit mo ang katawan mo bilang pain. Sinong nagturo sa'yo niyan? Ang iyong mapagkalkulang ama, Donald Harper, o ang dati mong nobyo, Jason Preston? Julia, hindi ka naman pinaghihinalaan ni Christopher, di ba? Ang pulong para sa subasta na iyon ay ngayong umaga mangyayari. Kailangan mong malaman ang kanyang floor price. Ikaw, Mabuti, napakabuti. Para makuha ang mga lihim ng kalakalan mula sa akin, hindi ka nag-atubiling ipagbili ang iyong katawan. Julia, talagang naghirap ka para sa layunin. gaya ng inaasahan. Marami akong ginawang kalokohan sa nakaraang buhay ko. Kaya kahit na ako ay muling isinilang, hindi ko pa rin makuha ang tiwala ni Christopher, pero okay lang. Christopher, malalaman mo rin. Kaya sa tingin mo ako ay nagsusumikap para mapasaya ka ay para lang makuha ang mga bidding document? Hindi ba? Kung gusto kitang ipagkanulo, dapat pumunta ako sa study kagabi para kuhanan ng litrato ang iyong computer sa halip na dumaan sa lahat ng gulo. Para matulog ka? Yun lang ba? Teka, nasira mo ang phone ko, palitan mo. Gino, bumili ka ng bagong phone para sa kanya. Opo, Gino. Oo nga pala. Mag-iwan ka ng may markang kopya ng ang final bid document para sa West Side plot sa desk sa study. Pagkatapos ihanda mo ang sasakyan. Gusto mong ibigay ang bid proposal sa pamilya Harper, pero iyon ay, Gawin mo lang ang sinasabi ko. opo, Ginoo. Julia, ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Ang numerong iyong dinial ay kasalukuyang hindi magagamit. Buwisit! Yung walang kwentang yon. Laging nagkakamali sa pinakamahalagang sandali. Hindi ko man lang siya matawagan. Baka ikinulong siya ng baliw na si Christopher? G. Harper. Para sa akin, si Julia ay kakaiba ang kilos. Kagabi sa engagement party, muntik na niya akong sakalin. May alam kaya siya? Ano naman kung may alam siya? Isang maliit na babae lang siya. Ano ang magagawa niya? Pero itong pulong para sa subasta ay malapit nang magsimula. Ang tagal nating naghanda, hindi natin pwedeng sayangin lahat ngayon. Kung wala ang floor price ni Christopher, paano tayo magbibid? Gamitin mo na lang yung dati, 16.9 billion. Subukan natin ang swerte. Hindi ako naniniwala na palagi siyang mananalo. Tungkol naman kay Julia, kapag nakuha na natin ang proyekto, saka natin siya aayusin. Tara na. Pupunta na tayo sa venue. BB Harper. Inutusan ako ni G. Foster na magdala ng bagong telepono. Tuloy po. May iba pa po ba? BB Harper.
Si G. Foster ay nahirapan nitong mga nakaraang taon. Simula sa wala, itinayo niya ang lahat para umabot sa kung nasaan siya ngayon. Sa totoo lang, ginawa niya ang lahat para protektahan ka. 12 ka nang umalis sa orphanage. Nang umalis ka sa orphanage, pagkatapos, bumalik ka sa Harper Residence. Tungkol naman sa kanya, pagkatapos umalis sa orphanage ng walang-wala, nagpakahirap siya para umangat sa mundo ng negosyo. Bawat hakbang na ginawa niya ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Matagal na niyang alam na ang mga Harper ay may masamang balak. Inasahan niya na pagkatapos mong bumalik, magiging masama ang trato sa iyo at gagamitin ka lang. Kaya, gusto niyang maging makapangyarihan. Sapat na makapangyarihan para maprotektahan ka sa kanyang pangangalaga para walang sino man ang makasasakit sa iyo. Miss Harper, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na lang siya. Sa huli ang panloloko, ang pinaka nakasasakit sa kanya. Mr. Wood, salamat sa pagsabi nito sa akin. Naiintindihan ko. Hindi ko siya sasaktan. Hindi na ulit. Sige. Christopher, magtiwala ka sa akin kahit isang beses pa. Tatay? Hindi pa ba dumarating si Julia? Nandito na si Christopher. Tatay, Julia, sa wakas tumawag ka na. Tapos na ba? Hindi ka naman niya nahuli, di ba? Natatakot na talaga ako, Christopher. Ikinulong niya ako. Anak, basta makuha mo yung item, susunduin na kita agad. Nahanap ko na. Kailangan ko nang magpatong ngayon. Papadalhan kita ng litrato mamaya. Sige, anak. Jack, palitan mo agad ang presyo ng bid. Gawin mong 12.8 billion. ano? Julia, kung ipagkanulo mo ako, pagdudusa ka. Wasakin ang bidding proposal ng Harper. Paumanhin sa pagpapahintay sa inyong lahat. Ang mga project proposal at final bidding documents ng lahat ng kalahok na kumpanya ay lubos nang natanggap ng aming staff. Ang resulta ng evaluation ay opisyal na i-anunsyo pagkatapos magkasundo. Ang komite. Ginoong Foster, magaling ang laban. Mukhang ang Harper Group ang makukuha ng proyektong ito mula ngayon dito sa Westside area. Sana ipagbigyan niyo kami, Ginoong Foster. Ano ang ibig mong sabihin? Tigil. Ganon ka kumpiyansa. Kailangan ng tiwala sa sarili. Pagkatapos ng lahat, ipinadala pa nga namin ang sarili naming anak. Ang babaeng yon, kahit hindi man presentable, hindi naman siya. Pinalaki ng walang saysay. Ginoong Harper, sinamantala niyo ang paghahangad ni Julia sa isang pamilya. At ginamit siya bilang kasangkapan. Babayaran ko ang utang na to sa'yo kasama ang tubo. Ginoong Foster, sa harap ng dugo't relasyon, laging tagalabas ka. Eksakto, sa isang pitik lang ng aking daliri. Si Julia ay susunod sa kin parang aso. Tama, ang ate ko ipinanganak siyang aso ng iba. Dati puslit siya mula sa ampunan. Ngayon, aso na siya ng Harper. Sa hinaharap, baka makahanap lang siya ng bagong amo. Ulitin mo yan. Tay. Tay, malapit nang i-anunsyo ang resulta. Paumanhin sa pagpapahintay sa inyong lahat. Pagkatapos ng mahigpit na ebalwasyon, ang nanalo para sa Westside Plot Development Project. Ang Foster Group, ang nanalong bid ay 16 billion. Binabati kita, Ginoong Foster. Anong taringyari? Ginoong Harper, Hindi ito maaaring mangyari. Ang bid nila ay 12.6 billion. Paano naging 16 billion?
Amo, nang pumasok ang mga tao natin, nakita nilang nanalo na tayo sa bid, kaya wala na kaming ginawa. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Binago mo ang halaga sa dokumento. Sinadyang nagtayo ng bitag para kay Donald. Bakit? Julia, ikaw pala. Ikaw ang nagtayo sa amin. Anong pinagsasasabi mo si Madison? Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Ikaw, Imposible. Paano ito nangyari? Talagang may dayaan dito. Tama ang bid. Hinihiling namin na makita ang bid ng Foster Group. Mr. Harper, ayon sa mga patakaran sa pagbibid, ang mga bid proposal ay hindi kailanman ipapakita sa publiko. Bago ito, lahat ng mga bidder ay naabisuhan ng maaga. Kayong, Mr. Harper. Napakatiyak mo tungkol sa panghuling bid ng Foster Group. Maaari bang gumamit ka ng ilang mga madilim na taktika para nakawin ang aming mga sikreto sa negosyo? kasinungalingan yan. Ganun ba? Ang corporate espionage ay hindi biro. Sumama ka sa akin. Julia, ano ba talaga ang nangyayari? Magpaliwanag ka. Nakipagsabuatan ka ba kay Christopher para lang sirain ako? Ikaw taksil kang traidor. Mahal kong papa. Nagsisimula pa lang ang palabas. Papa, nakita ko sa computer sa study, eksaktong 12.6 billion, hindi ko nga alam kung paano nangyari ito. Papa, ako ang sarili mong anak. Si Christopher ay isang baliw. Tratuhin niya ako parang bilanggo araw-araw. Hindi ko na siya kayang mas galitan pa. Bakit ko naman siya ipagkakanulo para sa kanya? Papa, Sa palagay ko hindi mo magagawa. Kung hindi ikaw, sinadya bang gumawa ng pekeng dokumento? Si Christopher para lokohin tayo. Christopher, ang punyetang Christopher na yon talagang niloko tayo ngayon. Pagbabayarin ko siya. Ito ay isang bug at GPS tracker. Maghanap ng paraan para itago ito kay Christopher. Papa, hindi ko kaya. Kung malaman niya, papatayin niya ako. Hindi ka ba talaga kaya? O ayaw mo lang? Papa, Naalala mo ba ito? pulsera si Mama. Dahil tinalikuran mo ako at tinalikuran ang pamilyang ito, ang mana mo galing sa nanay mo ay wala nang halaga ngayon. Hindi, Dahil pinagkaanulo mo ako, ang mana na iniwan sa iyo ng nanay mo ay wala nang saysay. hindi! Nanay. Siya lang ang malinaw na larawan sa malabong alaala ko noong bata ko. Nanay, bakit hindi pa umuwi si Itay? Abala sa trabaho si Itay. Bukas, siguradong uwi siya para makasama ka. Anong gusto mo para sa iyong kaarawan? Gusto ko ang bracelet ni Nanay. Sige. Salamat, Nanay. Donald, nangako kang uuwi ka para sa kaarawan ng anak natin. Ilang beses mo pa siya bibiguin? Anong trabaho ang mas mahalaga kaysa sa anak mo? Julia. Mula nang mawala ka noong 6 na taong gulang, hindi sumuko ang nanay mo sa paghahanap sa iyo. Nagkasakit siya sa pagtatrabaho at namatay sa kalungkutan. Bago siya mamatay, hawak-hawak pa rin niya ang bracelet na ito at tinatawag ang iyong pangalan. Ngayon, para sa dayuhang si Christopher, ipagkanulo mo siya? Ipagkanulo ang pamilyang ito? Para mabawi ang lahat ng pag-aari ng nanay ko, tatagalan ko ito. Sige. Gagawin ko. Nakikiusap ako, huwag mo itong itapon. Nakikiusap ako. Huwag mo akong biguin. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Pupunta ako sa kwarto ko. Sandali lang.
Sabihin mo sa akin, anong mga utos ang ibinigay sa iyo ng mga Harper ngayong pagkakataon? Hindi ko kaya. May listening device ang tracker. Hindi pa ako makapagsabi ng totoo. Wala naman. Sinisi lang niya ako sa pagkabigo. Sinigawan ako dyan pagkatapos ako lang. Julia, mukhang ang tali ng Harper ay isang bagay na sanay ka na. Ang drama na iyon sa pulong para sa subasta ngayong araw ay talagang isang magaling na pagganap. Iyon ba ay ideya rin ng Harper? Ano? Una, nagkunwari kang tapat para pagtaksila ng Harper. Sa palagay ko, ang susunod na hakbang ay para sa akin, ay maiyak at magtiwala sa iyo ng lubusan. At pagkatapos, tutulak mo ako sa bangin. Hindi. Tumigil ka. Ikaw talaga yon. Sinadya mo akong gamitin para magkalat ng maling impormasyon. Yun lang ang dahilan kung bakit nanalo ka sa bid. At ngayon binabaligtad mo ang katotohanan. Kung hindi ka naman nagtiwala sa akin, bakit mo pa ako pinakasalan? Bakit kakaiba ang ugali niya ngayon? Mula nang mawala ka nung 6 na taong gulang ka, hindi tumigil ang nanay mo sa paghahanap sa iyo. Sa sobrang pagod, nagkasakit siya at namatay sa kalungkutan. Bago siya mamatay, suot pa rin niya ang pulseras na ito. Tumatawag sa pangalan mo. Sasabihin ko kaya kay Christopher? Tutulungan kaya niya ako? Kahit ano ang mangyari? Kailangan kong mabawi ang pulseras ni nanay. Miss Harper, kumain muna kayo ng almusal. Sinira kasi ni Mr. Foster ang telepono ninyo, kaya inutusan niya ako. Nadalhan kayo ng bago. Nakalagay na ang SIM card. Ano ba talaga ang itinatago niya sa akin? Hindi na. Kapag nabawi ko na ang pulseras, ipapaliwanag ko ang lahat kay Christopher. Christopher! Nasaan ka? Lumabas ka! Christopher! Lumabas ka ngayon din! Naririnig mo ba ako? Julia, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Julia, ano ba talaga ang gusto mo? Christopher? Christopher, masakit ang ulo ko. Natatakot ako. Pwede ka bang manatili dito sa tabi ko? May pulong ako sa kumpanya. Kailangan ko nang umalis. Mr. Wood, bigyan mo siya ng ibang agahan. Kung hindi ka mananatili, hindi ako makakakain. Kung ganon, ikaw... Wag na. Kung iinom ka nitong gatas kasama ko, hahayaan kitang umalis. Anong klaseng laro ba itong nilalaro mo? Malinaw naman. Na hinahalikan kita. Christopher? Pasensya na. Ito na ang huling pagkakataon na magsisinungaling ako sa'yo. Julia, alam mo ba kung ano ang pinaka-ikinakatakot ng mga taksil? Siguro, ang mahuli. Hindi. Ang pinaka-ikinakatakot nila ay ang mawala o masira. Ang pinakamamahal nila na masira at madurog. Makinig ka lang sa akin. Huwag mo akong pilitin na gawin ito sa'yo muli. Kumusta? Hindi nalaman ni Christopher, di ba? Tapos na. Yung bracelet, ibalik mo. Anong nagmamadali? Kapag naayos na ang lahat, ibabalik ko sa'yo. Gusto ko ngayon na. Kung hindi, tatawagan ko si Christopher ngayon din. Sasabihin ko sa kanya na nilagyan mo siya ng tracker.
Sa mga pamamaraan niya, ano sa palagay mo ang gagawin niya sa'yo? Akala mo matapang ka na ngayon? Sige, ibibigay ko sa'yo. Sa kalahating oras, magkita tayo sa dati nating lugar. Hindi ako maghihintay. Tandaan mo, mag-isa ka lang. Yung putang inang si Julia, may silbi rin sa wakas. Brock Masters. Ako ito, si Donald. Hindi ba't matagal ka nang nangangarap na maghiganti sa batang si Christopher? Nandito na ang pagkakataon mong maghiganti. Bakit ka sumakay ng taxi? Paano pa? Wala akong kotse. Dapat bang hayaan kong ihatid ako ng mga tauhan ni Christopher? Ibigay mo sa akin ang bracelet. Walang kwentang bracelet yan. Bakit mo ito masyadong pinahahalagahan? Dahil ako ay isang tao na may tunay na damdamin, dapat kang magpasalamat dyan, hindi ba? Anong ibig sabihin yan? Kung wala akong pakialam sa nanay ko, paano ko posibleng pahintulutan ang sarili kong ma-blackmail sa tinatawag mong walang kwentang jade bracelet? Anong lakas ng loob mong kausapin ang tatay mo ng ganyan? Tama na, nagawa ko na ang hiniling mo. Ngayon sabihin mo sa akin. Bakit mo ba talaga sinusubaybayan si Christopher? Bakit? Si Christopher ay nakagawa ng napakaraming kaaway sa pagdaan ng mga taon. Ang mga taong gustong siyang patayin ay pwedeng pumila mula isang dulo ng lungsod hanggang sa kabila. Tumutulong lang ako sa kanila. Tinutulungan silang tumutok sa kanilang target. Gusto mo siyang patayin? Tinatawag yan na pagpapatrabaho sa iba. Naiintindihan mo? Sige. Naibigay ko na sa iyo ang bracelet. Ngayon, sumama ka na sa akin. Bago magkagulo sa lugar ni Christopher at madumihan ka ng dugo. Di na yan kailangan. Mag-ingat ka. Napakawalang utang na loob. Christopher. Matagal ko nang nahanap yung tracker na yon. Matagal na. Alam ko rin na nakalink ito kay Donald. Ginamit niya ang mga gamit ng nanay mo. Para takutin ka. May bug yung tracker na yon, kaya hindi ko masabi sa'yo ang totoo noon. Noong bata pa ako, marami na akong naranasang ganitong mga lalang. Asawa mo ako, dapat magtiwala ka sa akin. Sa halip na mag-isa kang kumilos. Nung bidding kahapon, akala ko ay naipahayag ko na ang posisyon ko. Pero pagkatapos ng trato mo sa akin, akala ko ay hindi ka pa rin nagtiwala sa akin. Ayos lang. Kasalanan ko. Mr. Foster, matagal na tayong hindi nagkita. Sino ito? Brock. Bakit siya nandito? Dapat ang tracker ay... Magandang dilag ko, bakit hindi mo tingnan ang pulsera sa iyong kamay? Anak ko, nagulat ka? Hindi inaasahan, di ba? Alam kong magkakanulo ka sa akin. Ang tracker ni Christopher ay pang-akit lang. Ang tunay na baraha ay nakatago sa pulseras mo. Dahil pinili mong ipagkanulo ang Harper at panigan hanggang sa huli ang siraulo na si Christopher. Huwag kang magalit kung ako'y maging brutal. Julia, anak ko ngayon, ikaw at ang batang si Christopher ay pwedeng harapin ang kamatayan ng magkasama. Lumabas ka. Christopher. Ayos lang, huwag kang matakot. Roger, samahan mo si Miss Julia at umalis na kayo. Bilisan mo. Opo, Ginoo. Christopher, wag. Wag kang lalabas. Sabay tayong umalis. Magkasama. Julia, ako ang gusto nila. Kapag ako lang ang lumabas, saka ka lang magiging ligtas. Hindi. Kung sabay tayong lalabas, wala sa atin ang makakaligtas. Julia. Christopher, wag.
Wag. Julia, alam kong mahal mo ako. Kahit mamatay ako ngayon, sulit na sulit ang lahat. Sige, umalis na tayo dito. Christopher. Umalis ka na. Christopher. Christopher, wag kang bumaba dyan. Christopher! Magmaneho ka. Ang galing mo talaga, G. Foster. Kahit harapin ang kamatayan, nananatili kang kalmado. Talagang humanga ako. Brock, ang tagal na nating hindi nagkita, ngayon kalbo ka na. Ano? Dati, ikaw ang nagpapatakbo ng Riverside City. Hindi ko inakala na magwawakas ka ng ganito, na magiging kasangkapan ka lang ng isang tulad ni Donald. Christopher, anong lakas ng loob mong banggitin yan? Kung hindi dahil sa'yo na sinira ang kumpanya ko at lahat ng meron ako, magiging ganito kaya ang kalagayan ko? Ikaw ang may pananagutan sa lahat ng ito. Ngayon, babayaran ko ang lahat kasama ang interes. Mga kasama, hulihin niyo siya. Mamatay ka! Sino ba ang nag-ambush sa akin? Julia, anong ginagawa mo dito? Mr. Foster, nawalan na ng sarili si Miss Harper. Sinunggaban niya ang manibela. Hindi pa man humihinto ang kotse, tumalon na siya palabas. Hindi ko siya napigilan. Julia, baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Bumalik ka na ngayon. Hindi ako aalis. Kung mamamatay tayo, magkasama tayong mamamatay. Christopher, ikaw gwapong lalaki. Ang galing mong mangakit. Kahit ngayon, may babae pa ring handang mamatay para sa'yo. Hindi naman pangit ang babaeng ito. Mga pare, dahan-dahan lang sa kanya mamaya. Itatabi muna natin siya para mamaya. Gusto mo talaga to? Gino, Huwag kang gagalaw. Lahat dumapa. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Lahat dumapa. Dumapa. Dalhin niyo sila sa istasyon. Christopher! Christopher! Christopher? Gising ka na. Nagising ka rin. Kumusta ang pakiramdam mo? 3 araw kang walang malay. Uminom ka ng tubig. Kanina mo lang sinabi 3 araw akong walang malay. Ibig sabihin 3 araw kang nanatili sa tabi ko? Hindi ka man lang nagbago. Nag-aalala ako sa'yo. Masakit pa ba? Iniligtas mo ako at ikaw pa ang nasaktan. Lalo lang akong nasasaktan. Anong nangyari? Masakit na naman ba? Medyo nahihilo lang ako. Kailangan ko ng halik para gumaling. Hindi. Nagpapagaling ka pa. Hintayin mong gumaling ka. Saka tayo maghalikan.
Tungkol sa nangyari, hindi ko to palalampasin. Donald, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Tulad ng sabi nila, kailangan mong saktan sila sa pinakamasakit. Sa ngayon, si Donald ay nagpaplano na ibenta ang mga ari-arian ng Harper Group. Ginagawa niya ito dahil gusto lang niyang iwanan ang walang laman na Harper Group. Kasama ang iba pang malalaking utang sa'yo habang siya ay dadalhin ang kanyang asawa, anak at si Jason at tatakas sa bansa. Paano mo nalaman? Pagdating sa asawa ko, syempre alam ko. Dahil si Donald ay napaka-attached sa kumpanyang yon, doon tayo magsisimula. Sa pag-agaw sa kanyang pinagkukunan, wala na siyang matatakbuhan. Donald, maaga ka namang papasok sa opisina? Yung walang kwentang Brock na yun ang sumira sa perpektong plano. Pinakawalan niya si Christopher ng walang galos. Hindi ko pa alam kung paano siya maghihiganti. Kailangan kong pumunta sa opisina at bantayan ang mga nangyayari. Huwag kang magmadali, kumain ka muna ng agahan. Ayokong kumain, wala akong gana. Mr. Harper, may problema. May gulo. Ang mga ang Foster Group ay nababaliw. Agresibo silang umaatake sa ating mga stocks. Sa ngayon, ang stock natin ay tuluyan ng bumagsak. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo. G. Harper. Kanina pang umaga, gumamit ng malaking pondo ang Foster Group at kahit malulugi, agresibo silang nagbenta ng stock natin para pababain ang presyo, nagdulot ng panic sa merkado. Napakaraming tao ang nagpa-panic selling ngayon. Sa loob lang ng 10 minuto mula nang magbukas, bagsak na tayo. Bumagsak? Opo, G. Harper. Parang hindi nila inaalintana ang lugi. Gusto lang talaga nila tayong sirain. Ang lobby ay puno na ng mga reporter ngayon. Ang mga shareholders ay tuloy-tuloy ang tawag. Ang kumpanya ay nasa ganap na kaguluhan ngayon. G. Harper, pupunta na ako sa opisina. Baliw. Totoong baliw siya para sa isang babae. Handang-handang tumanggap ng malaking lugi para lang sirain ako. Mahal. Tatay. G. Wood, anong ginagawa mo? B. Harper, sabi ni G. Foster na tanggalin ang lahat ng ito. Hindi na natin ito kailangan. Mula ngayon, hindi na natin kailangan ang mga malamig na bagay na ito. Gagamitin ko ang sarili kong mga mata para tingnan kang mabuti. Araw-araw. Sa bawat sandali. Pangako yan. Lalong lumalaki ang iyong apog nitong huli. Sa'yo ko lahat natutunan yan. Ipagpatuloy mo. Siyempre. Julia, putang ina mo. Taxi, lumabas ka rito ngayon din. Madison Harper. Bakit siya nandito? Malamang nandito siya para sa ama niya para makipag-away. Anong ginawa mo? Wala naman masyado. Pinabagsak ko lang ang stock ng Harper Group hanggang sa limit down. Siya nga pala, gumamit ako ng leverage at sinhort ko ng kaunti. Short selling at may leverage pa? Christopher, ang laki ng pinanganganiban mo. Paano kung... Enggot ka, nag-aalala ka ba na malulugi ako? Siyempre, ang pakikipag-away sa kanila ay hindi katumbas ng halaga na ibinabayad mo. Julia, hindi ba't lagi mo namang gustong bawin ang yaman ng pamilyang Grant? Oo. Pero, Kaya, nang bumagsak ang stock ng Harper Group sa pinakamababa, lihim akong bumili ng ilang retail shares sa pangalan mo. Ginagawa ko ito bilang paghahanda para sa aking mahal upang mabawi ang kanyang imperyo. salamat Christopher. Paano mo ako pasasalamatan? Sa pamamagitan ng iyong katawan.
Julia, putang ina mo, may lakas ng loob kang sirain ang mga Harper. At sirain si tatay, pero wala kang bayag na harapin ako? Lumabas ka riyan, taksil, lumabas ka. Nababaliw na siya. Titingnan ko. Sasamahan kita. Julia, lumabas ka riyan. Huminahon ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Huminahon? Paano ako makakapaghinahon? May sakit si tatay. Wasak na ang kumpanya. Lahat iyon ay dahil sa saputang inang taksil na yon. Nagtulungan siya sa sira ulo na si Christopher para itakwil ang sarili niyang tunay na ama. Mapupunta siya sa impyerno dahil dito. Madison, kung magpapatuloy kang mag-ingay, kailangan kitang paalisin. Sige, titingnan ko kung gaano katagal ka pang magtatago. Madison. Ang antikong florera na iyan ay orihinal pa mula sa dinastiyang Song. Mahigit 4 na milyon ang halaga niyan. Sige, basagin mo. Hindi lang ako sigurado kung ang pamilya Harper sa kasalukuyang kalagayang pinansyal nila ay kayang magbayad pa para sa kapalit. Julia, kaya nagpakita ka rin. Masamang babae ka. Sarili mong ama iyan. Nakipagsabuatan ka pa sa mga ibang tao para sirain siya. Mabubulok ka sa impyerno. Ama ko? Ang lalaking bumalik lang para sa akin para gamitin akong panangga, nagagawin ang lahat para lang mapiga ang huling halaga mula sa akin, hindi siya karapat-dapat sa titulong iyan. Ano naman, ama mo pa rin siya. Siya ang nagbigay sa'yo ng buhay. Kahit na ginagamit ka niya, dapat mong tiisin na lang. Akala ko pagkatapos ng ginawa ni Christopher, malinaw na sa lahat na wala na akong kinalaman sa inyo. Pero hindi ko inasahan na ganyan kakawalang pag-asa. Sinusubukan mo pa rin gamitin ang kahabag-habag na relasyong pampamilya para makonsensya ako. Nakakatawa. Inamin mo. Inamin mo rin sa wakas. Ikaw ang may gawa ng lahat. Putang ina mo. Sinira mo ang pamilya Harper. Papatayin kita! Hinay-hinay lang. Huwag kang magpadalos-dalos. Isipin mo si Ginong Harper. Isipin mo ang kumpanya. Ang tapang talaga ng mga Harper, inaatake ang mga tao ko sa sarili kong teritoryo. Ano naman kung masakin ko ang mga Harper? Ginamit ni Donald ang tanging alaala ng nanay ko para ipang-blackmail sa akin. Sinubukan pa niyang patayin ang lalaking mahal ko. Gusto ko siyang durugin. Gusto ko siyang mamatay. Ikaw, Ang lalaking mahal mo? Teka. Julia. Ang mahal mo, hindi ba't ako pa rin? Paano ka nagkagusto kay Christopher? Aminado ako, may nararamdaman ako para sa iyo noon. Pero iyon ay dahil lang nang maibalik ako sa Harper Residence, ikaw lang ang mabait sa akin. Pero nang maglaon, naisip ko, yung mga basong tubig noon, yung ilang walang kwentang pagpapahalaga, ay dahil lang hawak ko ang titulo ng panganay na anak ng mga Harper. May halaga pa ako na magagamit mo. Kaya nagtataka talaga ako kung paano kayong mga lobo naglakas loob na humarap at magpahiya sa harap ko. Julia, alam na alam namin na nagkamali kami. Pamilya pa rin naman tayo. Pwede bang maawa ka naman? Iligtas mo si tatay. Alam niyo talaga na kayo ang nagkamali. Nagkamali kami. Ang Harper Group 3 araw nang bumabagsak. Si tatay 2 beses na siya sa ICU. Kung hindi ka kikilos agad, talagang wawakasan ng pamilya natin. Tama siya, Julia. Alam na alam namin na nagkamali kami. Pakiusap, maawa ka. Kung gusto mong maawa ako, siguro nga pwede. Talaga, Julia? Handang-handa ka bang palayain kami? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang tumayo? Lumuhod. Kung gusto niyong palayain ko kayo, hindi imposible. Kayong dalawa, dito mismo, sa harap ko at ni Christopher, sampalan kayo. Dapat malakas, dapat masakit. Kung masaya ako at gumaan ang pakiramdam ko, baka palayain ko kayo. Anong sinabi mo? Julia, huwag kang magpakalayo. Ako ang nagpakalayo. Nang gamitin mo ako at nagsinungaling ka kay Christopher, bakit hindi mo sinabing nagpakalayo ka? Nang gamitin mo si Brock bilang panakot para subukang patayin ako at si Christopher, bakit hindi mo sinabing nagpakalayo ka? Ang ginawa ko sa'yo, hindi man lang umabot sa kalahati ng ginawa mo sa akin. Julia, pamilya pa rin si Madison sa huli. Ako lang ang pamilya ni Julia. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw. Sige,
Julia, may sasabihin ako sa'yo, kung sa tingin mo'y mapapatahimik mo kami na tumayo rito at magsampalan, hindi mangyayari yon. Madison, umalis na tayo. Ang pagkalugi ng Harper ay hindi naman talaga mahalaga kay Jason, sa totoo lang. Pero si Madison may bagay na baka hindi mo pa alam. Si Jason na laging nagsisipsip ang mga Harper. Baka nakahanap na ng ibang takbuhan sa likod mo. Teka, Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Tanungin mo lang si Jason at malalaman mo. Ang anak sa labas ng mga Brennan, ni Chairman Smith ang madam na nasa kalagitnaan ng edad at ng pamilyang Thompson. Ang balong si Miss Lee, Jason. Malapit na malapit ka sa kanila, di ba? Hindi Madison. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ginagawa lang niya akong parang may kasalanan. Mandurugas ka palang basura. Bagay na bagay nga sa'yo. Nababaliw ka ba? Sinuntok mo ako? Sinusuntok kita dahil walang utang na loob na hayop ka. Dati, sunod-sunuran ka sa akin parang asong sunod-sunuran, umalog ulo ka para lang pansinin ka. Hindi pa man nabubuwag ang pamilyang Harper, naghahanap ka na agad ng bagong amo. Yung anak na bastos na Brennan, yung matandang bruha, ang asawa ni Chairman Smith. Jason, nakakasuka ka talaga. Anong ginagawa mo? Jason, ang tapang mo, sinuntok mo rin ako. Papatayin kita. Ikaw! Mukhang hindi pa tapos ang drama ng pamilyang Harper ah. I-post mo tong video online. Isa na namang dagok to sa stock price ng Harper Group. Julia, alam ko talaga na nagkamali ako. Ginawa ko lahat ng sinabi mo. Pakiusap. Iligtas mo si Papa. Iligtas mo ang pamilyang Harper. Nakakaaliw talagang panoorin kayong dalawa na nag-aaway, pero gusto mong pakawalan ko si Donald? Panaginip lang yan. Julia, niloko mo ako. Ganti lang ito. Ilabas siya? Dalhin niyo siya. Ikaw, Christopher, pagod na ako. Samahan mo ako habang nagpapahinga ako. bitawan mo ako. Julia, akala mo nanalo ka na? Akala mo magiging masaya ka na ngayong nakaganti ka na ba kay tatay? Hindi na babalik ang nanay mo. Ang mga taon na nawala ka ng ikaw ay na-kidnap, hindi na rin babalik yon. Ano ang sinabi mo? Tumahimik ka. Hayaan mong magsalita siya. Para maalis ka at ang nanay mo ang dalawang hadlang sa kanyang daan, unang umupa si tatay ng isang tao para magpanggap bilang kidnapper at kunin ka. Pagkatapos, isinisi niya ang buong pangyayari sa nanay mo. Sa huli, pinanood niya siyang mamatay dahil sa depresyon, nalulo ng pagkakasala, at pagkatapos, siya mismo ang humila sa kanyang oxygen tube. Lahat yon para mailabas niya ang nanay ko at ako sa pamilya. Julia, akala mo pa rin bang nanalo ka? Ano ang ibig mong sabihin? Mula nang ikaw ay mawala ang nanay mong baliw ay umiyak araw-araw habang hinahanap ang anak. Ganap na nasira ang kanyang isip. Akala ni tatay ay sagabal siya, kaya pinagawa niya ng peking medical report at ipinasok siya sa mental hospital. Takpan ang bibig niya. Opo, Gino. Alam mo ba kung ano ang kanyang buhay doon? Binibigyan ng electric shock at itinatali, binubuhusan ng malamig na tubig ang ulo, nakakulong sa isang hawla parang aso. Isipin mo ang itsura ng nanay mo, nakakulong sa isang hawla parang aso. Madison, papatayin kita. Tulong. Julia, kumalma ka. Huwag mong gawin ito. Mabait ka. Tingnan mo ako. Julia, tingnan mo ako. Christopher. Palayasin sila. Kung maglakas loob pa silang lumapit, baliin ninyo ang mga binti nila. Lumabas kayo. Christopher, ang nanay ko. Ginoo, ang kamay ninyo. Wala yan. Narito ako. Magtiwala ka sa akin. Gagantihan ko sila ng husto. Christopher, pasensya na. Hindi ko alam ang nangyayari noon. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ayos lang. Gasgas lang yan. Tumayo ka na.
Pero bakit mo ako pinigilan? Ang mga basurang yan ay hindi karapat-dapat para masaktan ka. Kahit na masama ako sa kanila, ako... Dahil ang buhay mo ay mas mahalaga ng 1,000 beses kaysa sa kanila. Hindi ko kayang manood lang habang isinasakripisyo mo ang sarili mo para lang mapabagsak sila. Wala akong pakialam kung ano ang ginawa ni Donald sa akin para sa pera, pero hindi ko inakala na pati ang pagkamatay ng nanay ko ay gawa niya. Kahit na magsabay tayong masira, babayaran ko ito. Tank mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng sinabi ko sa'yo? Kung masasama ka sa kanila, ano naman ang gagawin ko? Salamat, Christopher. Para saan? Salamat sa pagdating sa buhay ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Eh bakit hindi mo na lang? Pasalamatan ako sa ibang paraan? Yun lang. Wala ka talagang sineridad. Hayaan mo akong ipakita sa'yo kung paano magpasalamat. Ginoong Miss Harper, batay sa aming investigasyon, pagkatapos umalis dito ni Madison, pumunta siya sa pribadong club na madalas puntahan ni Miss Brennan, kasama si Mrs. Smith. Pumunta sila sa country villa at kinumpirma ang mga sinabi mo tungkol sa kalaguyo ni Jason. Ano pa? Pagkatapos umalis ni Jason, mukhang iniwan siya ni Madison. Nasa gate ng Harper residence siya. Parang nagmamakaawa para patawarin siya ni Madison. Si Donald? Nasa ospital siya. Nag-aagaw buhay. Mali yan. Magpadala ka agad ng tao sa ward para bantayan si Donald. Nakuha ko. Christopher, Ibig mong sabihin, si Donald ay kasalukuyang nakabiti ng buhay sa ospital. Kaya si Madison ay hindi dapat magkaroon ng lakas para mag-alala tungkol sa gulo ni Jason. tama ka. Dumating si Madison para humingi sa akin ng tulong. Wala siyang dahilan para banggitin ang nakaraan ng nanay ko. Ang katotohanan ginawa niya iyon ay hindi dapat para lamang sa kasiyahan ng pag-insulto sa akin o sinasadya akong galitin. Pero sa ngayon, hindi ko mawari. Kung bakit niya iyon ginawa, hindi mahalaga kung hindi mo mawari. Si Jason ay nasa tabi ni Donald sa loob ng maraming taon. Hindi ako naniniwala kahit isang saglit na hindi niya alam ang mga baho ni Donald. Tama ka. Ang away ng mga aso. Ang pinakamagandang panoorin. Madison, ginawa na ko ng kasinungalingan ni Julia. Ikaw lang ang para sa akin, Madison. Pakiusap, buksan mo ang pinto at lumabas ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Pakiusap! Madison, ang ahas na si Julia ang gumawa ng lahat ng chismis particular para tayo ay magkalayo. Ako, sumusumpa ako, ang puso ko ay para lang sa iyo, Madison. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Madison. Madison, hindi ko man lang hinawakan ang mga babaeng yon. Mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko. Sumpa ko. Kung nagsisinungaling ako sa'yo, mabundol sana ako ng kotse. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Kung hindi nakahiga ang tatay ko sa ospital ngayon, nandito ka pa kaya ngayon na humihingi ng tawad? Oo, syempre naman. Aminado na yung puta mula sa Brennan na binigyan mo siya ng limited edition na bag. Nakita ka rin ng katulong ni Mrs. Carter na pumapasok at umaalis ng hating gabi. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng yan? Madison, hindi ganoon. Ang relasyon ko sa mga babaeng yon ay puro kalokohan lang. Isa ka lang namang anak sa labas ng isang maliit na pamilya sa ilalim ng mga subsidiary ng pamilyang Preston. Parang asong namamalimos ng tira-tira, ang meron ka lang ngayon ay dahil sa mga Harper at saka talagang ginawan mo ako ng kalokohan para habulin ng ibang babae? Hindi ganon. Ngayon ipapaalam ko sa'yo kung ano talaga ang halaga ng pagtataksil sa mga Harper. Madison, Mula na ngayon, kapag nakita pa kita malapit sa Harper Residence, babaliin ko ang mga binti mo.
lumabas ka. Madison, dahil walang puso ka, huwag kang magalit kung ako naman ang maging malupit. Jason, Julia, alam kong hindi mo ako papansinin. Madumi, mag-ingat. Jason, diretso na tayo. Noon, marami kang maruming trabahong ginawa para kay Donald. Ngayon, isa ka lang na piyong itinapon ng Harper. Tumakas si Donald kasama ang pera at siguradong hindi ka niya isasama. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Paano mo nalaman na siya ay... Ano ang gusto mo? Depende yan sa kung gaano kalaki ang alam mo. Matagal kang nagtrabaho para kay Donald ng tapat sa loob ng maraming taon. Siguro meron kang ilang ebidensya na makakapagpakulong sa kanya. Wala. Wala talaga. Napakaingat na tao ni Donald. Hindi niya ako pinahawak ng anumang mahalagang dokumento. Tuwing may ipapagawa siya sa akin, bibigyan niya ako ng burner phone. Kinukuha niya kaagad pagkatapos. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magtago ng anumang ebidensya. Ang matandang Sleo. Napakatuso niya talaga. Niloko lang ni Julia si Donald at sa ugali niya, hindi niya ito palalampasin. Ano ba talaga ang balak niya? Mukhang hindi ka magsasalita hanggat hindi ka nahaharap sa resulta. Sayang lang ang oras. Julia, alis na tayo. E di maghintay ka. Kapag nahayag ang pagnanakaw ni Donald, ikaw ang magiging sangkot. Illegal na paglilipat ng ari-arian korporatong espiya. Ang mga kasong yan ay sapat para makulong ka hanggang sa pagtanda mo. Teka. Ako! Sasabihin ko, si Madison, ang dahilan kung bakit siya pumunta sa inyo kaninang umaga ay talagang para wasakin kayong dalawa. Ginoong Foster, nandito si Ginoong Harper mula sa Harper Group. Kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Ipinipilit niyang makipagkita sa inyo. Christopher, kung ayaw mong masira ang pangalan ni Julia, kailangan nating mag-usap. Donald, hindi ka pa lubusang gumagaling. Sa halip na magpahinga sa bahay, nandito ka pa. Anong klaseng pagtatanghal ito? Huwag kang magkunwaring tanga. Sinasaksak ni Julia ang isang tao. Pagtatangka sa pagpatay yan. Kung sakaling mabunyag ang video na ito, sa palagay mo ba masisira lang ang pangalan niya o mapapabilanggo siya? Kaya, 50 bilyong dolyar para bilhin ang video na ito. Kung hindi, ang video na ito ay ipapakalat sa publiko. 50 bilyon. Ginong Harper, ang laki naman ng hinihingi ninyo. Ganito ba ang paraan ng mga Harper para kumita ng pera? Subalit. Kayong mga tao. Hindi ba dapat tanungin mo rin ang opinyon nitong mamamatay tao? Julia, nagdala ka talaga ng mga reporter. Ang kapal ng mukha mo. Ang gumagawa ng peking ebidensya at nangungotong ay hindi ako. Bakit naman ako matatakot? Anong sinabi mo? Anong ebidensya ang ginawa kong peke? Donald, matagal na tayong magkaaway. Kung totoo ang video na hawak mo, kung totoo yan, sana matagal ka nang pumunta sa pulis sa halip na magtago-tago na parang ganito at pumunta rito para mangutong ng 5 bilyon. Oh, hindi namin ito ni-report. Pero yan ay dahil lang kay Donald na nangingilag pa rin sa nakakaawang relasyon ng pamilya. Hindi niya magawa yon. Julia, alam kong galit ka sa akin. At kay Mama, gusto mo akong patayin. Pwede kong palampasin lahat yan, pero si tatay laging gustong bumawi sa'yo. Paano mo nagawa? Relasyon ng pamilya, palalampasin, kaya ginamit mo ang isang pinagtripan na video para mangotong sa nobyo ko? Tama na! Julia, kung hindi ka natatakot mapahiya, edi ako na ang titigil sa pagtatakip sa'yo. Mga kasama, ang dahilan kung bakit hindi ako tumawag ng pulis ay dahil ang batas ay hindi siya mapaparusahan. Dahil si Julia ay isang taong may sakit sa pag-iisip na hindi maaring panagutan ang kanyang mga ginagawa. Ito ay diagnosis mula sa pinaka-autoridad na psychiatric hospital sa Riverside. Si Julia ay may malubhang PTSD at intermittent schizophrenia. Siya ay lubhang agresibo at may mga delusyon.
Miss Harper, gaano nakatagal kang may sakit? Mr. Foster, tungkol sa bagay na ito, alam mo ba ito? Donald? Sabi mo may sakit ako sa pag-iisip, nasaan ang ebidensya? Alam mo naman, hindi na ito ang unang beses na gumawa ka ng peking ulat sa psychiatria, di ba? Anong sinabi mo? Sabi ko, nung panahon na yon, ikaw ba ang kumuha ng mga mapanlinlang na video at ebidensyang ito at ipinasok ang nanay ko, isang taong ganap na matino ang isip, sa mental hospital? Tulad ngayon? Tigilan mo ang pagpaparatang sa akin. Kung may ebidensya ka, ipakita mo tulad ng ginawa ko. Ebidensya? Akala mo wala ako? Anong nangyayari? Parang alam na alam nila ang plano ko mula pa nung una, nakapaghanda sila. Madison? Parang kulang pa ang pagkuha mo ng video. Paano kung... Tingnan natin ang original na video, ano? Para maalis ka at ang nanay mo, dalawang sagabal na iyon, naghahanap muna siya ng tao para magpanggap na trafficker at magkidnap sa'yo. Dahil nawawala ka, ang nanay mong baliw, araw-araw umiiyak sa paghahanap sa anak na wala na talaga sa sarili. Akala ni tatay, sagabal siya, kaya gumawa siya ng peking evaluation report at ikinulong siya sa mental hospital. Sa huli, siya mismo ang humila ng oxygen tube niya. Nang lumapit sa iyo si Madison na may nakatagong camera, ang mga sinabi niya tungkol sa nanay mo ay para sadyang galitin ka. Sana makuha niya ang pagwawala mo. Kung magtatagumpay siya, iba-blackmail ka niya, tapos kukuha ng pera at tatakas. Kung mabibigo siya, tulad ng ginawa nila sa nanay mo, gagawin din sa iyo. Yun pala ang plano mula't mula pa. Donald. Mabel. Paano mo ipapaliwanag ang malulupit na krimen? Sa recording na ito? Pikay yan, pikay ang lahat. Maliwanag na tiningnan ko noon, walang camera ang living room mo. Paano mo posibleng magkaroon ng recording? Teka. Hindi. Tama ka, tinanggal na ni Christopher ang mga camera sa bahay. Pero nakalimutan mo ba ang ginawa ko? Bago mo nasabi yan? Ginoong Donald Harper, tama ba ang recording ni Miss Julia Harper? Talaga bang binalak ninyo na agawin ang sarili ninyong anak at patayin ang inyong asawa? Miss Mabel Carter, alam at kasangkot ba kayo sa krimeng ito? Bilang kasalukuyang asawa, paano mo ito ipapaliwanag? Nakakagimbal talaga ito. Kung tunay ang recording, sinadyang pagpatay yan. Donald, bigyan mo kami ng direktang sagot. Peke yan. Synthesized lang ang recording na ito. Tungkol sa mga maling paratang ni na Julia at Christopher, maghahabol ako ng legal na aksyon. Hindi ko ito palalampasin. Donald. Hindi pa ito nalilinawan. Walang sino man sa inyo ang aalis. Paglilitis na ito, ikakaso kita. Ikakaso mo ako? Sige. Pero bago yan, kailangan mong magpakatotoo ka kay Julia. Sa harap ng mga reporter. Magpakatotoo? Anong kailangan kong aminin? Sinabi ko na sa'yo. Peke ang recording na yan. Nagsisinungaling ka pa rin. Ito ang backup! Ipadala mo yan sa laboratorio. Pa-analyze mo. Sa loob ng kalahating oras, dalhin mo sa akin ang report. Opo, Gino. Teka. Kahit na hindi peke ang recording na, yan, puro kalokohan lang yan ni Madison na sinabi, galit lang siya nang magsalita. Paano magiging ebidensya ang mga sinabi sa galit? Sinabi sa galit? May normal na taong magsasabi ng ganyan? Mr. Harper, naniniwala ka talaga dyan? Si Madison ba ay may sira sa pag-iisip? Christopher, kalokohan yan. Para malinis ang pangalan ni Julia, sinasabi mong may sakit sa pag-iisip ang anak ko. Paano siya magkakasakit sa pag-iisip? Sige, kung wala siyang sakit sa pag-iisip, hindi na natin kailangang pumunta sa evaluation center. Dadalhin na lang siya sa presinto. Ikaw? Ma. Gaya ng sinabi mo. Tama ka. May sakit sa pag-iisip si Madison. Tatay, wala akong sakit sa pag-iisip. Maushi, dahil may sakit sa pag-iisip si Madison. Para sa kanyang sariling kalusugang pangkaisipan at para sa kaligtasan ng publiko, Mr. Harper, pakidala agad si Madison sa psychiatric hospital. Ikaw, ano nang sinabi mo? Sabi ko ipadala si Madison sa isang psychiatric hospital. Sige, sang-ayon ako. Ipapadala ko si Madison doon.
Tatay, hindi ako may sakit. Hindi ako pupunta sa psychiatric hospital. Hindi ako may sakit. Tatay, nanay, iligtas mo ako. Donald, magsalita ka naman. Tatay, Umalis ka. Donald, lahat ng ginawa mo sa nanay ko at lahat ng hindi mo ginawa, babayaran ko ng 100 beses sa anak mo. Hulaan mo kung gaano katagal siya mabubuhay dyan. Julia! Samahan mo sila palabas. Panahon na para tapusin ito. Donald, kinuha nila si Madison. Anong gagawin natin? Yung siraulo na Christopher at yung putang inang Julia na yon, hindi nila siya pakakawalan. Anong silbi ng pag-iyak? Plano kong gamitin si Madison para maghasik ng gulo. Sa mangikil kay Christopher. Hindi ko inasahan na babalik ito sa atin. Sa puntong ito, wala na akong choice kundi patayin sina Christopher at Julia. Papatayin mo sila? Ano? Natatakot ka? Ako? Hindi ako natatakot. Ang ibig ko lang sabihin, kung itong bagay na ito ay madidiscover ng pulisya, Ang pulisya? Sa paglipas ng mga taon, marami na akong krimeng nagawa. Nahuli ba nila ako kailanman? Malaking kayamanan, malaking panganib. Kapag patay na sina Christopher at Julia, si Madison ay malaya na. Maging ang buong Foster Group ay mapapasakin na. at saka si Jason. Malinaw na si Julia ay handa ngayong araw. Matagal na nilang alam na ni-record natin ang video. Ang mga taong nakakaalam nito, bukod kay Madison, ikaw at ako ay siya. Huwag kang mag-alala. Kahit isa sa tatlo ay hindi makakatakas. $30 milyon, pumatay ng ilang tao. Julia, dahil may recording ka ng pag-akusa ni Madison kay Donald, bakit hindi mo na lang ibigay sa pulisya? Ang hirap-hirap ng pinagdaanan mo para lang kay Madison. Hindi ba sayang lang ang effort? Ang bilis mo namang tumalikod sa dati mong amo. Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Napakasama ni Donald. Tiyak na hindi niya ito palalampasin. Lahat ng mga bagay na yon ay nangyari na matagal na. Wala nang natirang ebidensya. Sa isang recording lang, gusto mong makulong si Donald? Ang makapagpabagsak kay Madison ay sapat na. Kung hindi dahil sa lahat ng media ngayon, ang recording na ito ay hindi naman sana magiging banta sa kanya. Hindi ka pa tapos magsalita. Ang perang ito ay sapat na para makapagsimula ka ulit. Julia, alam kong nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Lahat ng nangyari noon ay sapilitan lang ni Donald. Ginamit niya ang pamilya ko bilang panakot. Wala talaga akong magawa. Julia, alam mo sa puso ko, lagi kitang... Magsalita ka pa ng isa at tingnan natin ang mangyayari. Mas alam mo kung anong klaseng lalaki si Donald kaysa sa akin. Mababaw at mapaghiganti siya. Hindi niya hahayaang makatakas ang isang taksil na tulad mo. Bago pa siya magkaroon ng oras para pag-isipan ka, mawala ka kaagad. Anong drama? Mayaman na ako ngayon. Sa impyerno na ang mga Harper. Lahat sila sa impyerno. Ano yung problema? Galit ka ba? Hindi. Dahil ba kay Jason? Nagsiselos ka ba? Nagustuhan mo naman siya noon. Sige, aminado ako. Meron nga akong bahagyang nararamdaman para sa kanya noon. Pero bayad na ako sa aking pagkabulag. Hindi mo ba ako mapapatawad ngayon? Bayad? Anong bayad? Ang bayad ay... ang pagkawala mo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang hayaang gambalain ka ng nakaraan.
Sa hinaharap, gagamitin ko ang lahat para mahalin ka, pagkatiwalaan ka, at manatili sa'yo. Sige. Sinabi mo yan. Sa wakas, nasa bahay na. Makakapagpahinga na rin ako. Huwag kang gagalaw. Delikado ito. Ingat! Christopher! Protektahan ang amo. Tumigil ka dyan! Christopher, wag mo akong takutin. Wag mo akong takutin, Christopher. Christopher, nakikiusap ako sa'yo. Wag mo akong takutin. Wag mo sana akong takutin, Christopher. Julia, Nandito ako. ayos lang ako. Tumigil ka na sa pag-iyak. Ngumiti ka. Ayos lang? Ngumingiti ako. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Christopher, hindi ka pwedeng mamatay. Naririnig mo ba ako? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Hindi pa sapat ang mahal kita na nasabi ko. Hindi ka pwedeng mamatay, Christopher. Julia. Christopher. Wall. Ako. Christopher! Gising ka, pakiusap gising ka. Sabi mo pakakasalan mo ako. Paano mo ako iiwanang mag-isa? Christopher. Christopher, gising ka na sa wakas. Alam mo ba na halos mamatay ako sa takot? Huwag kang mag-alala. Oh, di ba? Ayos lang ako. Alam mo ba na sabi ng doktor, muntik ka na? Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Bago kita pakasalan, tiyak na hindi ako mamamatay. Gaano katagal? Gaano katagal kang nanatili sa tabi ko ngayon? Siyempre, kasama kita. At saka, nasugatan ka dahil sa akin. Walang awa si Donald. Gayon yung pagkakataon, muntik na siyang magtagumpay. Yamang hindi pa ako patay. Ipapakita ko sa kanya ang kaya kong gawin. Oo nga pala, ano na ang kalagayan ni Donald? Matapos kang masugatan, nawala rin si Donald. Pero ang mga ari-arian ng Harper Group ay patuloy na inililipat palabas. Naglilipat ng pondo? Mukhang nagpaplano siyang tumakas. Tumakas? Hindi siya makakatakas ngayon. Kahit gaano kalalim ang pagtatago niya, may magsisiwalat ng kanyang lokasyon. Ang ibig mong sabihin? Si Mabel? Ginong Foster, binibining Harper. Ayon sa mga alituntunin dito, ipinatupad namin ang pinakamataas na antas ng paghihiwalay para kay Madison. Tatlong araw pa lang at ganito na ang kanyang kalagayan. Inabuso ninyo ba siya? Hindi, sinusunod lang namin ang utos ni Ginong Foster na panatilihin si Madison sa solitary confinement. 24 na oras sa isang araw nang walang anumang pakikipag-ugnayan o komunikasyon. Dagdag pa, nasa kalagayan na siya ng matinding takot at pagkabahala. Natural lang na magkaroon siya ng mental breakdown. Bagamat gusto kong gawin sa kanyang anak na babae ang lahat ng ginawa nila. Sa aking ina, ngunit ako... Naiintindihan ko. Pagkatapos ng lahat, ang buong gulo na ito ay kasalanan ni Donald.
Gising na, gising na. Julia, ikaw, narito ka na sa wakas. Pakiusap, pakawalan mo ako. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Hindi ko na talaga kaya ito. 2 araw pa at talagang mababaliw na ako. Hindi mo kaya? Kaya ba ng nanay ko? Ilang araw ka pa lang nakakulong? Ang nanay ko, pinahirapan siya hanggang mamatay ng mga tulad mo. Madison, nararapat lang sa iyo ang nararanasan mo. Gusto mong maghiganti para sa iyong ina? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Pangarap lang yan. Malapit nang dumating si Papa para iligtas ako. At hindi rin ako pababayaan ni Mama. Kapag nakalabas na ako, sisiguraduhin ko ang hindi makakaligtas ang alinman sa inyo. Ganon ba? Isang hampaslupang pwedeng patayin ang sariling asawa at pabayaan ang sariling anak para sa kayamanan at katayuan at inaasahan mo pa ring isugal niya ang lahat para iligtas ka. Tatawagin ko ba kayong tanga o dapat kong tawagin kayong mangmang? Kaya, kayong dalawa ay narito ngayon para lang pagtawanan ako. Tama ba? Hindi kami ganoon kababaw. Gusto ko lang kumuha ng ilang bagay kay Mabel at pansamantala, hiramin lang kita bilang hostage. Christopher, anong ginagawa mo? Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Pakawalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako kasing walang puso ni Donald. Julia, sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Pakawalan mo ako. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Ang ingay, takpan ang bibig niya. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Oo. Pagpatuloy mo. Medyo lakasan mo pa. Habang mas nagdurusa ka, lalo lang masasaktan ng nanay mo. Eksakto. Head nurse. Miss Harper. Narinig ko na nitong mga nakaraang araw, nagpapadala ng mga tao si Mabel para tingnan ang kalagayan ni Madison at ang kanyang paggamot. Oh. Pero ayon sa mga tagubilin ni Mr. Foster, wala kaming sinabi kahit isang salita. Ang pag-aalala ng isang ina sa kanyang anak na babae ay natural lang. Hindi maganda na patuloy siyang binibigyan ng agam-agam. Kapag oras na para malaman niya, dapat ipaalam natin sa kanya. Hindi ba? Oh, Miss Harper, naiintindihan ko. Tara na. Julia, pakawalan mo ako. Christopher. Julia, ilabas mo ako. Bumalik ka, Julia. Ano ang problema? Christopher, nakita ko lang na nakagapos si Madison doon at wala akong naramdamang ginhawa. Naalala ko ang nanay ko. Ganito rin kaya siya noon. O mas malala pa? Sina Donald at Mabel, paano sila naging ganito kawalang puso? Paano sila nangahas? Ayos lang. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Ang kaluluwa ng nanay mo, nakikita ang lahat ng ginawa mo para sa kanya ngayon. Nakikita kang matatag, matapang na. Naghahanap ng hustisya para sa kanya, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Christopher, gusto kong ako mismo ang magtapos nito. Kailangan nating magmadali. Sa loob ng 3 araw, ilipat ang lahat ng maaari. Baliw ka ba? Donald, tingnan mo ito. Tingnan mo si Madison. Nawawasak na siya. Sabi ng nurse, gusto na niyang magpakamatay. Kailangan nating ilabas siya kaagad. Ngayon na! Hirap na nga tayong alagaan ang sarili natin. Paano natin siya ililigtas? Tumawag ka ng pulis. Isumbong mo sila sa maling pagkakakulong. Gago ka. Sa mga pulis, IRS at investigador, lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Karamihan ng ari-arian ng kumpanya ay nakakandado. Kung hindi natin ililipat ang natitira at lisanin ito ngayon, lahat tayo ay mapupunta sa bilangguan. Mamamatay tayong lahat dito. Wala akong pakialam. Kahit anong mangyari, kailangan mong ilabas si Madison. Mga pasaporte, mga kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Ikaw, plano mo bang tumakas? Ang anak natin ay nagdurusa ngayon. At gusto mo pang tumakas? Donald, may puso ka pa ba? Wala akong pakialam.
Hanggang hindi lumabas ang Madison, walang makakaalis dito. Loko ka. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Sinasabi ko sa'yo, handa na ang bangka. Aalis ito sa loob ng 3 araw. Kung gusto mong sumama sa akin, magpakabuti ka. Kung hindi, manatili ka rito at maghintay ng kamatayan kasama ng anak mo. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, pumunta ka rito mag-isa. Alam mo kung sino ako. Nandito ako. Ano ang gusto mo? Mag-usap tayo. Tulungan mo akong ibagsak ang Donald. Tulungan mo akong maghanap ng matibay na ebidensya ng pagpatay na binayaran ni Donald at ang paglustay niya sa mga ari-arian ng pamilyang Grant. Kapalit nito, palalayasin ko agad ang Madison. At bibigyan ko kayong dalawa ng sapat na pera para maglaho, magbago ng pagkakakilanlan, at mamuhay ng maayos sa natitirang buhay ninyo. Palayain si Madison, bigyan mo kami ng pera at hayaan kaming umalis? Ang huling taong naniniwala sa pangakong ganyan ay si Jason. Ang damo sa kanyang libingan marahil ay kasing taas mo na ngayon. Tama ka, kaya dapat mas alam mo kaysa kanino man ang pumatahimik kay Jason. Si Donald ay hindi kahit iligtas ang kanyang sariling anak na babae. Talaga bang iniisip mo na kapag nakalayas na siya at nakarating na sa ligtas, hahayaan niya kayong dalawa na alam ang lahat ng kanyang mga lihim? At pabigat sa kanya manatili sa kanya? Babal, maliban sa pakikipagtulungan sa akin, wala kang ibang pagpipilian. Ito lang ang tanging paraan para sa'yo upang iligtas si Madison. Ito rin ang tanging pagkakataon mo upang iligtas ang iyong sariling buhay. Sige, sumasang-ayon ako. Pero dapat kang sumumpa na kapag tapos na ito, palalayain mo agad si Madison. Ang pera dapat ding handa na ngayon. Deal. Narito ang orihinal na mga kopya at ilang mahalagang ebidensya mula noong ginawa ni Donald na peke ang kay Allison Grant. Sertipikasyon ng karamdaman sa isip upang iligal na makuha pagiging tagapag-alaga at pagkatapos ay nakawin ang pangunahing mga ari-arian ng Grant Group. Kaya pala handa ka na pala. Hindi ba ito ang gusto mo? Tinalikuran ni Donald ang kanyang dating asawa, walang kasiguraduhan na hindi niya gagamitin ang parehong taktika sa akin. Itinago ko ang mga bagay na ito, lamang upang maging handa ng maaga. Tandaan, 3 araw na lang ang natitira sa'yo. Bakit? Lahat ng offshore accounts ni Donald ay naproseso na. Ang proseso ng paglilipat ng asset ay magwawakas sa ganap na 5 boss ng umaga makalipas ang 3 araw. Pagkatapos noon, aalis agad siya mula sa bodega sa East Side. Nakahanda na ang lahat. Ito na ang huling pagkakataon mo. Matibay ang ebidensya. Ipapaalam ko na ba sa pulisya para arestuhin agad si Donald? Gusto kong makita niya ang kalayaan na halos maabot na, tapos mawawala lang bigla. Malapit nang matapos. Kapag na-clear na itong huling 1%, ligtas na ang pera natin. Anong problema mo? Malapit na tayong makalabas sa impyernong lugar na ito. Magsasaya tayo sa ibang bansa. Yung malditang si Julia, anong nangyayari? Tatakas na si Donald. Hindi naman siguro siya ang gumulo, di ba? Naalala ko lang, naiwan ko ang passport ko sa kotse. Hintayin mo ako. Hindi ba nandito ang passport? Tama, wallet ko pala ito. Medyo marami akong perang pamalit dito. Kunin ko lang. Nagpapalipas ka lang ng oras. Ako, hindi naman. Mahal, magkasama tayo sa sitwasyong ito. Bakit ako magpapalipas ng oras?
Ano? Anong nangyayari? Huwag kayong gagalaw. Itaas ninyo ang mga kamay. Paano nangyari ito? Donald. Anong pakiramdam ng matalo sa mismong pagtatapos? Ikaw pala, Julia. Donald, isinumite ko na ang ebidensya ng pag-fake mo ng mga record ng mental illness para illegal na makuha ang mga ari-arian ng pamilya Grant at ang paglalunder mo ng pera at illegal na paglilipat ng ari-arian sa mga nakaraang taon. Akala mo makukuha mo ang maruming perang ito at makakatakas sa bansa? Panaginip lang yan. Hindi ko ginawa yon. Paninirang puri ito. Nagsisinungaling ka tungkol sa akin. Kung nagsisinungaling ako tungkol sa'yo, Eddie Harper, ngayon yung Grant Group, bakit lahat ng ari-arian ng Grant Group at ang iyong mga kahina-hinalang offshore accounts ay na-freeze na? Ngayon, wala ka nang natira. Ikaw pala. Putang ina mo. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ako. Tulong. Mabel, kasama ka sa lahat ng ginawa ko sa mga nakaraang taon. Mula sa pagdodroga kay Allison hanggang sa paglilipat ng ari-arian at paglalunder ng pera, kasabwat ka, isang konspirator. Kung babagsak ako, sasama ka sa akin. Dalhin niyo siya. Julia. Miss Carter, sumama po kayo sa amin para tumulong sa investigasyon. Bakit? Wala akong ginawa! Julia, sagipin mo ako. Sabi mo papayagan mo akong umalis. Nangako ka na bibigyan mo ng paraan ang anak ko at ako. Julia, kausapin mo sila at hayaan mo akong umalis. Mabel, nangako ako sa'yo na hahayaan kong umalis si Madison. Tungkol sa'yo, kung hahayaan kang umalis ng batas, saka kita hahayaan. Ngayon, tanggapin mo na lang ang hatol ng batas. Julia, sinungaling ka. Putang ina mo. Hindi kita palalampasin. Sige, huwag kang malungkot. Ito ay isang bagay na si Harper ay kailangang pagdaanan. Hindi ba? Nanay, nandito kami para bisitahin ka. Sina Donald at Mabel ay parehong naaresto na. Sa wakas, magbabayad na sila para sa mga nagawa nila at nakuha na nila ang parusang nararapat sa kanila. Naway ang iyong kaluluwa sa langit ay mamahinga na ng tuluyan. Christopher, alam mo ba? Ang galing-galing pala talaga ng nanay ko. Simula sa wala, itinayo niya ang lahat. Siya ang nagtatag ng Grant Group. Matagal na pala niyang nakilala ang tunay na ugali ni Donald. Hindi siya naghiwalay. Para lang mabigyan ako ng matatag na kapaligiran habang lumalaki. At ng isang buong pamilya. Nanay, may isa pa akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Nakita ko na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Siya ito, si Christopher Foster. Noon ang nanay ko ay pinakasalan siya ng punong-puno ng kasiyahan, pero sa huli, siya ay ganap na nasaktan. Natatakot akong magiging katulad ako niya. Kaya palagi akong... Julia, huwag kang mag-alala. Ang mga kinatatakutan mo ay hindi kailanman mangyayari. Sinusumpa ko. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa'yo habang buhay. Hindi ako gagawa ng anuman para saktan ka at kung sakaling ako ay... Alam ko. Palagi kitang pinagkatiwalaan. Julia, tingnan mo. Si nanay dumadalaw sa'yo. Malamang sobrang saya niya para sa'yo. Mr. Foster, mula nang makulong si Donald, ang Harper Group ay nagkagulo ng todo. Wala nang pinuno ang mga shareholder. Nag-aagawan sila sa kontrol sa kumpanya. At hindi sila tumitigil sa pagtatalo. Sige, naiintindihan ko. Julia, gusto mo bang bawiin ang mga ari-arian ng pamilyang Grant?
Ano ang ibig mong sabihin? Magulo ang lahat. Bumagsak ang halaga ng stocks nang maaresto si Donald. Kanselado na ang mga kontrata ng mga partner. At hinihingan na tayo ng bayad ng mga bangko. Hayop na Donald yan. Ganap niyang winasak ang kumpanya. Sa ngayon, ang prioridad ay ayusin ang sitwasyon. Kailangan nating maghalal ng isang may autoridad para mamahala sa lahat. Sa tingin ko, iginagalang si Mr. Powell. Bagay na bagay siya. Oo, tama ka. Sa tingin ko rin pwede si Mr. Powell. Tungkol naman sa leader ng Harper Group, may naisip na akong tao. Julia, anong ginagawa mo rito? Magulo na talaga ang kumpanya ngayon at lahat ng ito ay dahil sa'yo. Hindi pa ba sapat ang gulo mong nagawa? Gregory Powell, sabihin mo ulit yan. Sa totoo lang, tama ka, nandito ako para lalong guluhin ang lahat. Dahil simula ngayon, ang Harper Group ay opisyal nang papalitan ng pangalan bilang North Pine Group. Julia, sino ka ba para gawin yan? Paano mo nagawang palitan ang pangalan ng kumpanya? Paano naman ang mga shares? Gaano karaming stock ba ang meron ka? Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan dito? Dahil dito, mga record ng transaction ng stock. Simula kailan? Kamakailan lang, ang stock price ng Harper Group ay bumagsak. Bumili lang ako ng para mapasaya ang aking nobya. Kailangan ko bang ipaalam sa'yo? Sa mga shares na binili ko, kasama ang mga original na shares na minana ko sa nanay ko na illegal na hinawakan ni Donald sa loob ng maraming taon, ang kabuuang pagmamay-ari ko ngayon ay 37%. Sa madaling salita, sa ngayon, ako ang mayoryang shareholder ng North Pine Group. Kahit na ganoon, ikaw ay isang babaeng walang alam. Ang mga miyembro ng board ay hinding-hindi magpapaubaya sa'yo na pamahalaan ang kumpanyang ito. Hindi mahalaga kung sang-ayon ka, dahil ikaw ay tinanggal na. Ano? Ang ebidensya ng iyong pangungurakot, peking accounting, at iligal na paglilipat ng ari-arian sa mga nakaraang taon ay nandito na lahat. Ang legal department ang bahala sa susunod. Huwag kang mag-alala. Ni ikaw ni Donald ay hindi makakatakas dito. Ito. Ngayon na, meron pa bang may tutol? Lumapit. Dahil si Miss Harper ay ang mayoryang shareholder, natural lang na ikaw ang maging presidente. Oo, tama. Naniniwala kami na sa ilalim ng iyong pamumuno, ang Harper Group ay hindi, pasensya na, North Pine Group ay lalong tataas ang antas. Hindi masama. May konting estilo mo ako. Nanay, nanalo ako. Nakita mo ba? Mabel, malaya ka nang umuwi. Talaga? Pero sa ngayon, huwag kang aalis sa Riverside. Maaari ka naming tawagan anumang oras para tumulong sa investigasyon. Naiintindihan ko, officer. Nakaligtas lang ako ngayon dahil kulang sila ng solidong ebidensya. Sa susunod, baka hindi na ako swertehin. Buti na lang, ang kahadeyero sa bahay ay puno pa ng pera. Sapat na ito para tumakas kasama si Madison at mamuhay ng komportable. Miss Carter, tumigil ka dyan. Sino ka? Umalis ka, uuwi na ako. Hindi na ito bahay mo. Ayon sa pasya ng korte at mga dokumento ng paglilipat ng titulo, ang bahay na ito at lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalang Harper kasama ang mga laman nito ay pag-aari na ni Miss Julia Harper. Wala kang karapatang pumasok. Ano? Hindi ito pwede. Bahay ko ito. Mahigit 20 taon na akong nakatira dito. Ang putang inang Julia na yon. Anong karapatan niya? Huwag ninyo kaming pahirapan. Lumayas na kayo ngayon din. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Julia, putang ina mo. Lumabas ka rito ngayon din. Sinungaling ka. Lumabas ka at magpaliwanag. Ibalik mo ang bahay ko. Madam. Ginangwood. Nasaan ang putang inang Julia na yon? Nandoon ba siya? Sina Miss Harper at Mr. Foster ay natapos na ang paglilipat ng ari-arian kaninang umaga at umalis na. Kaming lahat ng staff mula sa Harper Residence ay pinaalis na rin. Umalis na sila? Saan sila pumunta? Sabihin mo sa akin ngayon. Narinig ko si Mr. Foster sa telepono na nagsasabi na papunta sila sa ospital na pang-mental sa Tranquil Hill. Ang ospital na pang-mental? Anong ginagawa nila doon? Baka naman sasaktan nila si Madison? Madam. Ayon sa hiling ninyo, sina Mr. Foster at Miss Harper, tinanggal na namin ang sapilitang pagpipigil sa kanya. Nagpaunang pagsusuri rin sila, ngunit ang kanyang kondisyon sa pag-iisip ay hindi pa rin gaanong matatag.
Madison? Julia, anong ginagawa mo rito? Umalis ka, lumabas ka. Gusto mong umalis ako? Ikaw naman? Gusto mo bang umalis? Kotse ni Christopher yan. Nandito na sila, gaya ng inaasahan ko. Totoo nga, hinahabol si Madison. Julia, napakasama mong babae. Nagsinungaling ka sa akin. Mamamatay kang kahabag-habag. Hindi ko inakalang pagkatapos ng lahat ng panlilinlang ko. Sa huli, matatalo pa rin ako sa anak ni Allison. At mawawalan ako ng lahat at walang uuwian. Pero, kung patay na sina Julia at Christopher, lahat ng ito kasama ang mana, babalik kaya lahat sa akin? Kunin mo. Ganito karaming pera. Para sa akin? Bakit? Ang galit ng nakaraang henerasyon ay tapos na. Bilang nakinabang, matagal ka nang nandito at nagbayad sala. Sabi ko hindi ako magiging walang puso at ipinangako ko kay Mabel na ipagpapaumanhin kita. Tinutupad ko ang pangako ko. Pinalalayas mo ako talaga? Kunin mo ang perang ito at umalis ka sa Riverside. Huwag ka nang bumalik. Mamuhay ka ng sarili mong buhay. Teka, paano ako aalis? Nasa, gitna tayo ng kawalan. Wala akong kotse, wala akong dala. Paano ako aalis? Kunin mo ang kotse ko. Nasa pasukan ng ospital, itim yon. Maghintay muna tayo dito sandali. Papuntahin ko si Ethan para sunduin tayo. Sino ito? Miss Mabel Carter, pulis po ito. Kumusta? May problema po ba? Tungkol sa kaso ni Donald Harper. May ilang mahahalagang detalye na kailangan naming ikumpirma sa inyo. Maganda po ba ang oras ngayon? Ako, medyo abala ako ngayon. Tatawag na lang ako mamaya. Umalis na sila. Umalis na sila sa sasakyan. Christopher, Julia, mabulok kayong dalawa sa impyerno. Madison, sasagipin ka na ni Mama ngayon? Darating na si Ethan anumang minuto. Tayo na't maghintay sa labas. Julia? Christopher? Kayo, hindi ba't umalis na kayo? Bakit nandito pa rin kayo? Nagsusubaybay ka sa amin. Narito si Julia para tuparin ang kanyang pangako at pakawalan si Madison. Kung patuloy kang magkakagulo at hindi mo ito palalampasin, hindi ako mag-aatubiling na isangkot agad ang pulisya. Ipauuwi kita ng maaga para makipagtulungan sa investigasyon. Pakawalan si Madison? Tuparin ang pangako? Nasaan si Madison? Nasaan na si Madison? Baliw ka ba? Umalis ka. Julia, sabihin mo sa akin ngayon din. Nasaan si Madison? Saan ba talaga siya? Kinuha na niya ang pera at umalis gamit ang kotse ni Christopher. Hindi mo ba siya nakita? Hindi. Madison! Ginong Foster, binibining Harper, salamat at ligtas kayo. Kakatanggap ko lang ng alerto mula sa kotse ni G. Foster. Sabi nito, nasira ang preno at pagkatapos, sumabog ito. Akala ko kayong dalawa ang nasa loob ng kotse. Natakot ako ng husto. Madison! Posible kaya siya ang may kagagawan sa kotse? Madison! Dinulot niya ito sa sarili niya.
Sige, tigilan mo na ang pag-iisip tungkol dyan. Ethan, asikasuhin mo ito. Opo. Christopher, nandito ka na pala. Bakit hindi ka nagdala ng milk tea para sa akin? Pagod na ako. Pinakuha ko kay Ethan. Dumating ako nang nagmamadali. Gusto kong ibigay sa'yo ang pinakabagong balita. Anong balita? Si Donald. Lumabas na ang hatol sa unang paglilitis. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Mabel? Tungkol naman sa kanya. Paralisado ang isang bahagi ng katawan niya dahil sa stroke. Nakahiga pa rin siya sa ospital. At yung footage mula sa dashcam na automatikong na-upload sa cloud ay nagpatunay na siya ang nasa likod ng aksidente. Dahil diyan, siya ay pinaghihinalaan ng tangkang pagpatay at malamang na hindi na makakalaya habang buhay. Ngayon. Sa wakas ay tapos na, wala nang babalikan. Tapos na ang lahat. Kahit na hindi ako nagdala ng milk tea para sa'yo ngayon, may iba akong regalo. Bukod pa rito, may iba pang balita. Julia, magkasintahan na tayo ng halos 6 na buwan, di ba? Kaya hindi ba panahon na para ibigay mo na ang kasal natin? Anong ibig mong sabihin ibigay ang kasal? Parang pinapalabas mo na isa akong manloloko. Ang nakaraan, ang pag-ibig at pagkamuhi, ay tapos na simula ngayon. Julia, ito na ang sandali. Natunay kang lalabas sa anino upang salubungin ang bagong buhay. Sana. Ako ang maging simula ng iyong bagong paglalakbay. Oh,